Kilalang kilala ko bilang reinkarnasyon ng Diyos ng kamalasan. Kahit nga asong dumadaan lang. Nadadapa dahil sa matinding malas ko. Ang matalik kong kaibigan mula pa pagkabata, ay naloko at dinala sa hilagang Myanmar para maging scammer. Tol, iligtas mo ako. Para mailigtas siya, mag-isa kong pinasok ang compound ng sindikato. Kusang loob akong nagpahuli. Unang araw ko pa lang sa compound. Yung bantay na nakatoka sa akin. Nadapa sa patag na sahig at nabali ang mga buto. Pagdating ng ikalawang araw, pinilit ako ng supervisor na pumunta sa computer room para matutong mang-scam. Oo, matutong mang-scam. Kaso, pagdampi pa lang ng daliri ko sa keyboard, bumagsak ang buong internet system ng compound. Sumabog din ang transformer. Umabot hanggang langit ang apoy. Ikatlong araw, hindi man lang ako sinisi ng boss ng compound. Pinatawag pa niya ako sa opisina niya. May tatanungin daw siya sa akin. Pero paglapit niya, biglang nahulog ang ceiling fan mula sa kisame. At natapyas ang pagkalalaki niya. Sa loob lang ng 3 araw, nagkagulo ang buong compound. Naggiba ang mga pader at gumuho ang mga kwarto. Makalipas ang 1 buwan, mismong ang boss na ng sindikato ang tumawag sa mga pulis. Humagulgol siya ng wagas. Sip, parang awan nyo na. Ilayo nyo na sa amin ang salot na to. Isama nyo na rin yung kaibigan niya. Sisuko na kami. Sa loob ng opisina sa compound sa hilagang Myanmar, mahigpit na nakahawak sa telepono ang manager na si Cobra. Namumutla siya sa takot. Hello. Huwag mong ibababa, Sip. Seryoso ako. Isa talaga akong scammer. Gusto ko nang sumuko. May hawak akong mahigit 200 bihag. Aaminin ko na ang lahat. Isa lang ang hiling ko. Magpadala na kayo agad ng private jet. Hindi. Magpadala kayo ng rocket. Kunin nyo na ang salot na lalaking yun na si Jiang Feng. Mas mabilis, mas mabuti. Kami na ang magbabayad ng doble para sa pamasahe. May narinig na boses mula sa kabilang linya. Mister, labag sa batas ang magpanggap na scammer para gumawa ng peking report sa pulisya. At kung gagawa kayo ng kwento, galingan nyo naman. Isang scammer na nagmamakaawang ibili ng plane ticket ang biktima niya. Ginagawa nyo ba kaming tanga? Naputol ang tawag at tumunog ang busy tone. Tanjina, hinabrat ni Cobra ang telepono at buong lakas na inihampas sa sahig. Tumalsik ang mga piraso ng telepono sa saksakan. May kumislap na asul na kuryente. At biglang sumabog ang aquarium. Ilang mga arawana ang nagpupumiglas sa sahig. Napatalon si Cobra sa leather sofa, habang nakatingin sa makalat at sirang paligid. Nakita mo na, umupo ako sa silyang kaharap niya habang may hawak na tsaa. Sabi ko naman sa'yo may taglay akong sumpa ng kamalasan. Automatic na may dalang karma sa paligid ko. Ayaw nyo kasing maniwala, tapos gusto mo pang tumawag ng pulis para sumuko. Ngayon, tignan mo ang nangyari. Kahit mga pulis, feeling nila iniinsulto mo ang talino nila. Biglang lumingon si Cobra, pulang-pula ang mga mata niya. Sa nakalipas na 3 araw, gusto ko lang uminom ng malamig na tubig. Sumabog ang ice maker. Gusto kong magbanyo. Umapaw ang imburnal at binaha ang buong kantin. Gusto kong manood ng TV. Bumagsak ang satellite dish at binutas ang bubong ng finance room. Jiang Feng, nanggigil na nagngangalit ang mga ngipin ni Cobra. Inabot ng kamay niya ang kanyang baywang. Mangbubunot ng baril. Pero sandaling nagalangan. Napatras na naman. Huminga ng malalim si Cobra. Ayaw mong umalis, ha? Pwes, huwag ka nang umalis. Mga tauhan, itapon niyo ang gagong yan sa kulungan sa tubig. Dun sa pinakailalim, puro putik at bangkay lang ang nandun. Tingnan ko lang, kung magagawa mo pang wasakin ang buong kampo habang nandun ka, ay pakulong niyo yan hanggang sa mabulok siya. Biglang nasipa pabukas ang pinto. Pumasok si Mad Dog na bulag ang isang mata at nakasaklay. Kasama ang ilang tauhan na sumugod sa loob. Boss, ipaubayan niyo na sa akin to. Ang hayop na to ang dahilan kaya naputol ang binti ko. Bago niyo siya itapon sa kulungan sa tubig, kukuha muna ako ng pambayad utang. Mad Dog, huwag kang gumawa ng gulo. Dalhin na agad yan. Sinubukan siyang pigilan ni Cobra. Napabuntong hininga na lang ako. At ibinaba ang hawak kong tsaa. Bossing Dog, kung ako sa'yo, hindi ko ihahampas ang latigong yan. Huwag ka ng maraming Saturday. Dudurugin ko yung malas mong bunganga ngayon din. Buong lakas na inihampas ni Mad Dog ang braso niya. At mabilis na humagupit ang latigo papunta sa mukha ko. Hindi ako umiwas, pinanood ko lang siya ng may pagkaawa. Pop, sumabit ang dulo ng latigo sa crystal chandelier sa kisame. Naputol ang kawit, bumagsak ang chandelier, at saktong tumama ito sa ulo ni Mad Dog. Ni hindi na nakasigaw si Mad Dog. Natabunan na siya agad ng mga basag na salamin at bakal. Nang inig ng 2 beses ang nakalabas niyang mga binti, at tuluyan ang nawalan ng buhay. Biglang nanahimik ang buong opisina. Napanganga na lang ang mga tauhan, at nanigas sa kinatatayuan nila. Napa-atras at napatong si Cobra sa ibabaw ng sofa. Namumutla sa matinding takot, nakaturo siya sa pinto. Ilayo niyo na sa akin ang lalaking yan. Bilis, halimaw ang putat na to. Huwag niyong hawakan. Gumamit ng mga pangharang para dumistansya. Nagkagulo ng sobra. Isang grupo ng mga taong naka-hazmat suit.
ang tumulak sa akin gamit ang mga pamalong 2 metro ang haba. At sa pilitang inilabas ako ng opisina. Bago ako tuluyang lumabas, umaway pa ako kay Cobra. Nga pala, huwag mong kalimutang ipaayos yung aquarium Delikado kapag nag-ground yun. Narinig ko ang malakas na sigaw ni Cobra mula sa likuran ko. Kasunod ng isang napakalakas na kalabog. Nasa basement 3 ang kulungang lubog sa tubig. Pagkabukas ng bakal na pinto, tinalubong agad ako ng nakakasuyang amoy ng nabubulok. Pumasok ka dyan. Itinulak ako ng bantay gamit ang pamalo papasok sa napakadilim na seldang binabaha. Mabilis niyang nailak ang pinto at tumakbo palayo. Lagpas tuhod ng maruming tubig. Binalats ko ang sarili ko. Nang may marinig akong mahinang boses mula sa sulok. Kuya Feng, pamilyar ang boses na yon. Kaya mabilis akong napalingon. Sa tulong ng liwanag mula sa hallway. Aninag ko ang isang taong nakakubli sa sulok. Si Lin Xiao. Ang dati punong-puno ng sigla na si Lin Xiao. Na ngayon ay nakasalampak sa maruming tubig. Puno siya ng mga sugat at pasa sa katawan. Halos hindi ko na siya makilala dahil sa sobrang maganang mukha niya. At mahigpit na nakahawak sa kalahating piraso ng inaamag na tinapay. Sumiklab ang galit sa dibdib ko. Lin Xiao, nangilid ang luha ko, at mabilis akong tumakbo para hawakan siya sa balikat. Mahigpit na napakapit sa braso ko si Lin Xiao habang humahagulgol. Bakit ba ang tanga-tanga mo? Di ba sabi ko sa'yo na tumawag ka ng pulis? Sino bang may sabing pumunta ka rito ng mag-isa? Pwede kang mamatay sa ginagawa mo. Tumawag ako, pero sabi ng mga pulis, matatagalan daw ang operasyon dahil nasa ibang bansa tayo. Hinagod ko na lang ang likod niya. Natakot kasi akong baka hindi ka na makaabot hanggang sa oras na yon. Kaya naisipan kong pumunta na rito para makita ka. Ano namang silbi ng pagpunta mo rito? Para ka na ring nagpakamatay niyan Mas lalo pang humagulgol ng iyak si Lin Xiao. Huwag kang matakot, pinunasan ko ang mga putik sa mukha niya. May superpowers ako. Nakalimutan mo na ba? Natigilan sandali si Lin Xiao. Bigla niyang naalala ang lahat, mula noong bata pa kami. Hanggang ngayon, yung mga baliw at nakakagulat na bagay na laging nangyayari sa paligid ko. Halimbawa, noong foundation day namin nung high school, pinapanhit ako ng principal sa stage. Pero pagkabuka ko pa lang ng bibig ko, bigla na lang gumuho ang buong stage. Nung senior high naman, gusto kong mag-overnight sa computer shop. Kaso hindi pa man ako nakakapasok sa pinto. Ni-raid na agad ng mga pulis yung shop. Pero iba ang sitwasyon natin ngayon. May mga baril sila. Desperadong itinuro ni Lin Xiao ang mga bantay sa labas ng rehas. Dito sa loob ng water dungeon, bukod sa aming dalawa, may ilan pa silang bihag. Ang isa, nabalian ng binti sa pambubugbog, ang pangalan niya ay Akiyang. Isa siyang trabahador sa construction na naskam papunta rito. Mayroon ding nakasalaming college student na ang pangalan ay Chen Feng. Hindi siya nakaabot sa kota sa pagkukod kaya siya ikinulong dito. Pareho silang walang reaksyong nakatingin sa akin. Mga matang nawalan na ng pag-asa. Nakasandal sa pader si Akiyang. Paus ang boses ng magsalita. Baguhan, huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Kapag napasok ka rito, hinihintay mo na lang ang kamatayan mo. Nakikita mo ba yung mga cable sa taas? Kapag sumama ang timpla ng mga yan, at binuhay ang kuryente, magiging inihaw na isda tayong lahat dito. Tumingala ako at sinilip ang mga cable ng kuryente na halos malaglag na. Napabuntong hininga ako, at seryosong sinabi kay Akiyang, Kuya, huwag ka namang masyadong nega. Kasi kung ibabase sa mga naranasan ko noon, kung sakali mang buhayin nila yung kuryente, malaki ang tsansa na yung transformer muna ang sisibog. O kaya naman, yung mismong magtataas ng switch ang unang makukuryente. Sa bagay, ang mga gustong manakit sa akin, mas nauna pang mamatay kaysa sa akin. Tiningnan ako ni Akiyang na parang nakakita ng baliw. Saktong pagkasabi ko nun, bumukas ang bakal na pinto sa itaas ng kulungang tubig. Pumasok ang isang lasing na gwardya. Binaba niya ang zipper ng pantalon niya at akmang iihi sa ibaba. Saluhin niyo to, mga baboy. Inumin niyo ang banal na tubig ko. Galit man sina Akiyang at Chen Feng, wala silang magawa kundi manahimik. Wala silang nagawa kundi ang yumuko sa sobrang pang-iinsulto. Namutla naman sa takot si Lin Xiao, at nagpupumilit na magtago sa likuran ko. Napakunot-no ako, at nandiring tiningnan ng gwardyang iyon. Sa sumunod na segundo, isang nakakakilabot na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Naipit. Nang inig ang kamay ng gwardya, at nabagsakan pa ng bote ng alak ang mga daliri niya sa paa. Nadulas siya, at nahulog ng patiwarik sa ibaba. Splash! Saktong bumagsak siya sa tabi ng nakalawit na cable ng kuryente. Hamampas ang tubig sa cable. Kaya nagtilamsikan ng mga asul na kislap ng kuryente. Matinding nangisay sa tubig ang gwardya. Tumirik ang mga mata. Mabuti na lang at malayo-layo sa amin ang pinagbagsakan niya. Nang umabot ang kuryente sa amin, mahina na lang ito at parang kilati na lang ang naramdaman namin. Kaya ligtas at walang galos kami ni Lin Xiao. Pero yung gwardyang iyon, wala pang ilang segundo, bumula na ang bibig at tuluyang nawalan ng malay. Nakasubsob ang buong mukha niya sa maruming tubig.
Nabamyubyulabula pa, binalot ng nakakabinging katahimikan ng kulungang tubig. Nangangang si Akiang. Habang si Chen Feng naman, ay inayos ang tumabingi niyang salamin. At nanginginig na itinuro ako. Ay ikaw din ba ang may gawa nito? Nagkibit-balikat lang ako, at naginusente. Kasalanan niya, hindi siya nag-iingat. Oh, tingnan nyo, nakarma ang gago. Ayan, nakarma rin sa wakas. Nawala ng malay ang bantay sa tubig. Kahit nakakagaan ng loob pansamantala, nagdala rin ito ng napakalaking problema. Hindi nagtagal, napansin ng mga kapalit na bantay na may mali. Agad nilang pinatunog ang alarma. May tumatakas, may pumupuga, umalingaw-ngaw ang nakakabinging alarma sa buong kampo. Marahas na sinira ang pintong bakal. Nasilaw kami sa higit sa 10 nakakabulag na ilaw. Ngayon, hindi lang mga simpleng tauhan ang dumating. Nahati ang mga tao. Pumasok ang isang medyo may edad na lalaking nakasuot ng tradisyonal na damit. Nakasunod sa likod niya si Cobra, at ang isang grupo ng mga armadong mersenaryo. Ito ang tunay na big boss ng kampo, si Boss Wei. Tiningnan ni Boss Wei ang bantay sa tubig. Pagkatapos ay tiningnan ako, ngumisi siya, sa kanyang garalgal na boses. Aba, mukhang interesante to. Ahunin niyo yan. Yung iba, dalhin lahat sa labas, sa may field. Tinaboy kami papunta sa field. 10 oras na ng gabi noon. Pero maliwanag pa rin ang buong kampo. Puwersahang ginaisang ang daan-daang mga bihag. Pinalibutan nila ang field, at pinilit na panoorin ang parusang ito. Nakaupo si Boss Wei sa isang malaking silya, habang nilalaro sa kamay ang isang gintong Desert Eagle. Ako yung tipo ng tao na sobrang naniniwala sa tadhana, pero minsan, hindi rin. Balita ko, ikaw raw ang malas na nagkatawang tao, at naging dahilan pa ng pagkamatay ng ilan sa mga tauhan ko. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na hangin, habang pinoprotektahan si Lin Xiao sa likuran ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Boss Wei, may mga bagay sa mundo, na mas mabuti ng paniwala ang totoo, kaysa isiping gawa-gawa lang. Biglang humalakhak ng malakas si Boss Wei. Bigla siyang tumahimik at nagdilim ang mukha. Buwisi talaga, bad trip. Dito sa Northern Myanmar, ako ang batas. Bigla siyang kumumpas ng kamay. 2 mersenaryo ang sumugod, at marahas na hinablat si Lin Xiao sa likuran ko. Bitawan niyo ko. Kuya Feng, tulungan mo ko. Pilit na nagpupumigla si Lin Xiao. Tigil. Akmang susugod sana ako, nang biglang may 2 baril na nakatutok mismo sa noo ko. Sa bunot ni Boss Wei si Lin Xiao, at idiniin ang dulo ng baril sa sentido nito. Jiang Feng, di ba? Nakangising nakatitig sa akin si Boss Wei, habang nakakasa ang daliri sa gatilyo. Di ba kaya mong magdala ng malas sa iba? Sige nga, subukan mo ngang magdala ulit ng malas, patanjin nga. Pasasabugin ko na ngayon din. Ang ulo nitong kaibigan mo. Tingnan natin kung mas mabilis ba ang kamalasan mo, o ang bala ko. Namumutla sa takot si Lin Xiao. Tahimik na umaagos ang mga luha niya. Kuya Feng, wag mo na kong intindihin. Tumakbo ka na, habang pinapanood ko ang mga nangyayari. Mariin kong naikayam ang mga kamao ko. Boss Wei, huminga ako ng malalim, at pinilit ang sarili ko na kumalma. Kung may atraso man ako sa'yo, sa akin ka lang maningil. Kahit na malas akong tao, marunong akong rumispeto ng usapan. Kung may papatayin ka, ako na lang. Pakawalan mo siya, wala kang karapatang magdikta sa akin. Lumuhad ka, nagpaputok siya paitaas. Sabi ng lumuhad ka eh. Kundi, sa susunod na putok, ulo na niya ang pasasabugin ko. Wag, Kuya Feng, ipakita mong may paninindigan ka. Hindi basta-basta lumuluhod ang isang lalaki. Huwag kang luluhod sa basurang yan, bugbugin niyo siya. Isang mersenaryo sa tabi, ang malakas na hamampas ng dulo ng baril sa likod ni Lin Xiao. Napabuga ng maraming dugo si Lin Xiao. At bumagsak sa lapag, Lin Xiao. Parang paputok ang mga mata ko sa galit. Luluhod na ako, nagngangalit ang mga ngipin ko. Habang dahan-daang ibinababa ang aking mga tuhod. Basta ba maliligtas ang buhay ni Lin Xiao. Walang halaga ang dangal. Iniangat ko ang aking ulo. At matalim na tinitigan si Boss Wei, na may napakalamig na tingin. Pero Boss Wei, ayoko talaga sanang lumuhad, dahil ang pagluhod kong ito, baka hindi mo kakayanin, baka umikli ang buhay mo. Bagsak na tumama ang mga tuhod ko sa semento. Sa sandaling iyon, parang may isang kidnang naputol. Tingnan niyo bilis, lumuhad na ang malas na to. Humalakhak ng baliw si Boss Wei. Anong kalokohang karma-karma? Anong isinumpang kamalasan? Sa harap ng mga baril ko. Magiging aso ka rin lang pala eh. Ang mga mersenaryo at gun sa paligid ay nakitawa rin ng malakas. Boss Wei, ngayong nakaluhod na ako. Sana yung usapan natin. Nigilan ko ang pandidiri na nararamdaman ko. At akmang sasabihin na pakawalan na niya siya. Sino bang may sabing pwede kang magsalita? Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Boss Wei. Itinaas niya ang paa niya at malakas na sinipa ang balikat ko. Hindi ako nakapaghanda, kaya tumilapon ako sa lapag. Bago pa man ako makabangon, agad niyang tinapakan ang gilid ng mukha ko. Gusto mo siyang iligtas ha? Sige, nakatitig mula sa itaas si Boss Wei. Sa akin.
Kanina, pinaluhod kita, para humingi ng tawad sa mga tauhan ko. Ngayon, isubsob mo ang noo mo sa sahig para sa akin. Iyong malakas ang tunog Baka sakaling pag-isipan kong bawasan ang paghihirap ng kapatid mo. Huwag, Kuya Feng, huwag kang makinig sa kanya. Hayop siya, hindi niya tayo palalayain. Mahigpit na idinidiin sa sahig ng dalawang malalaking lalaki si Lin Xiao. Ni hindi man lang siya makagalaw. Nakasubsob ako sa sahig, nakatingin kay Lin Xiao na duguan ng mukha hindi kalayuan sa akin. Kahit alam kong niloloko lang niya ako, hindi ko kayang isugal ang kahit nakititing na pag-asa. Sige, itinukod ko ang dalawang kamay ko sa sahig. Dahan-daang inangat ang katawan ko, at buong lakas na inihampas pababa ang ulo ko. Parang mahina yata ang tunog Nangasar na kinamot ni Boss Wei ang loob ng tainga niya. Dalawang malakas na pagkabog, matinding sakit ang gumuhit sa noo ko. Umagos ang sariwang dugo pababa sa kilay ko. Naging kulay dugo ang buong paningin ko. Sige pa, huwag kang titigil. Hanggat hindi ko sinasabing tama na, bawal kang huminto. Humalakhak ng malakas si Boss Wei. Humarap siya sa kanila. Bakit nakatulala lang kayo dyan? Ilabas nyo ang mga telepono nyo at videohan nyo ito. Padala nyo sa mga mangmang na baboy na yon. Para makita nila kung anong sinasapit ng mga kumakalaban sa akin. Manhid kong inulit-ulit ang pagluhod at paghampas ng ulo ko sa sahig. Hanggang sa mawalan ako ng malay sa lapag. Nakakabwisit, panira talaga ng trip. Biglang sinipa ng malakas ni Boss Wei ang tadyang ko. Isang malakas na lagutok, narinig ko mismo ang pagkabali ng sarili kong buto. Napakuba ako at namilipit sa sobrang sakit. Sawa na rin naman akong paglaruan ka. Kinuha ni Boss Wei ang inaabot na tabako. Huminga ako ng malalim. Tapos, yung nagbabagang upos ng sigarilyo. Diretso niyang pinitik sa ibabaw ng kamay ko. Sa sobrang sakit, naglabasan ang mga ugat ko. Pero ni isang daing, wala siyang narinig sa akin. Tinitigin ko lang siya ng masama. Nairita ng husto si Boss Wei sa klase ng tingin ko. Nakakabwisit ang tingin mong yan. Gusto pa sana kitang paglaruan ng matagal-tagal. Kaso, mukhang atat ka na talagang mamatay. Kumaway siya, dalhin niyo rito ang mga bar aisles ng gasolina. Dahil masyadong matigas ang ulo ng gagawang to. Gawin nating sulo ang magkapatid na yan. Para naman may naitan tayong lahat dito. Napapikit na lang sa kawalan ng pag-asa si Lin Xiao. Mukhang tanggap na niya ang kapalaran namin. Natatawang binuhat ng ilang mersenaryo ang mga bar aisles ng gasolina. Hirap na hirap kong iniangat ang kalahati ng katawan ko. Paus ang boses ko. 9 na beses akong lumuhad at yumuko sa iyo kanina. 9, ang pinakasagad na numero. Tinanggap mo ang sukdulang paggalang na yon. Kaya bayad na ang utang ko kay kamatayan. Natigilan saglit si Boss Wei. Mamamatay ka na nga lang, kung ano-ano pang kalokohan ang sinasabi mo. Buhusan nyo na ng gasolina. Buhusan nyo, binuhat ng dalawang mersenaryo ang bar aisles. Basang-basa ang buong katawan ko, at nanunuot sa ilong ang amoy ng gasolina. Nalalong nagpahapdi sa mga sugat ko. Kasabay nito, para siguraduhin hindi ako papalag. Sabay-sabay kaming tinutukan ng baril ng ilang dosenang mersenaryo. Tapusin nyo na yan. Nakangiting sinindihan ni Boss Wei ang lighter niya. Sa mismong bingit ng kamatayan. Napangisi na lang ako. Hinagis ni Boss Wei ang lighter sa ere. Pabagsak diretso sa aming basang-basa ng gasolina. Biglang sumiklab ang isang malaking apoy. Pero imbes na lumunin ako ng nagbabagang init, isang napakalakas na pagsabog ang nagpatalsik sa amin ni Lin Xiao. Bagsak na bagsak ako sa putikan. Wala akong marinig kundi ang matinding pag-ugong sa magkabilang tainga ko. Napaubo na lang ako ng 2 beses. Nahihirapan kong iniangat ang aking ulo. At nakita ko si Boss Wei at ang mga tauhan niya, na tumilapon sa kung saan-saan dahil sa pagsabog. Lecheng lighter kasi yun, sa dinami-dami ng pwedeng bagsakan. Tumalsik pa mismo sa sirang generator na tumutulo ang langis, kung saan nakatambak ang isang kahon ng mga pasabog nila. Kuya Feng, patay na ba tayo? Nakadapa si Lin Xiao sa tabi ko. Blanko ang mga mata, buhay pa tayo. Mukhang ayaw pa sa akin ni kamatayan dahil sa sobrang malas ko. Baka raw kasi pati impyerno mapasabog ko pa. Kaya ayon, hindi pa ako kinuha. Tiniis ko ang matinding sakit. Hinaila ko patayo si Lin Xiao at tumakbo. Habang hindi pa nakakabawi ang mga gago. Kinaladkad ko si Lin Xiao papasok sa masukal na gubat ng compound. Narinig ko sa likuran namin ang nakakabinging sigaw ni Boss Wei. Hulihin niyo sila ng buhay. Hihimayin ko ang mga buto nila. Huwag kayong babaril. Baka sumabli kayo at tayo pa ang mamatay. Isa-isahin nating ligpitin ang mga yan. Biglang bumagsak ang kaba sa dibdib ko. Natuto rin ang matandang hakluban na to. Pero sa lagay ko ngayon, hindi talaga ako makakatakbo ng mabilis. Kuya Feng, iwan mo na lang ako. Makakatakas ka kung ikaw lang mag-isa. Umiiyak si Lin Xiao habang pilit na binibitawan ng kamay ko. Tumahimik ka nga, sa buong buhay ko, bukod sa kamalasan. Paninindigan na lang sa kapatid ang natitira sa akin. Kung iiwan kita rito, siguradong tatamaan ako ng kidlat sa karma. Kailangan nating tawirin ng minefield sa labas ng compound. Para matakasan natin sila, dito tayo dadaan. Tinuro ko ang karatula na may drawing ng bungo. Minefield yan.
Mawawasak ang katawan natin dyan. Huwag kang mag-alala, ayon sa batas ng universo. Kapag sinasadya kong makatapak ng mina, madalas palya. Pero yung mga humahabol sa